Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba, si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chu and Paula Avellino. And para sa gabing ito, ayan, good vibes muna ang ating pag-uusapan. Good news muna ang ating pag-uusapan dahil muli na naman ngang inaangkin ng Kim Pao ang 2025. Grabe, buhos biyaya na naman po ang 2025 ngayon. Kung ang Kim Pao po ay inangkin na yung 2024, daming ganaps. Ngayon naman, inaangkin muli nila ang 2025. And ngayon pa lang, congratulations Kim and Paolo sa panibagong project, sa mga award na inyong natatanggap. You deserve it. Samantala, pag-uusapan din po natin ngayong gabing ito yung tungkol sa pagiging flop di umano ng project ng Kim Pao na may La Will Make You Disappear. Kasi kaugnay po ito sa next project nila, ang The Alibi, na why, may malaking question mark ang mga bashers matapos maging flop ng May Love Will Make You Disappear at saka, hindi, mismong comment is that, eto na naman, minamadali na naman ang Kim Pao, isasalang na naman, kaya ang pangit ng lalabas, pangit ng script, etc. Kaya ayon daw po ang ano po nangyari sa My Love Will Make You Disappear, ganto ganyan. So pag-usapan nga po natin ito dahil parang gusto talaga nila i-connect lahat ng bagay para lang gustong ipunto na bakit Kim Pao na naman. Pero, bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng subscribe button natin at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chu and Paula Avellino, sagot na natin yan. And tonight, ito simulan nga natin ang ating chikahan. So 173 million na kinita po ng Kim Pao na siyang nilalaman naman ng komento ni Madam Rose Maridiano. Magandang gabi, Madam Rose Maridiano. Parang ngayon ko lang ulit nabasa yung pangalan na. Anyway, sabi niya, Miss Gandara, hindi flop ang 173M. Nawintang ka, Madam Rosemary, sa sa nagsasabing flop ang My Love Will Make You Disappear. Kaya bigla kayo napakomento. Huwag kayong mag-alala, pati ako nawindang eh. Kung ano lang, sana, di ba? Hindi kasi kapanipaniwala yung 173M. Pero wala. Ko-comment talaga nila yan. So, eto nga, sabi ni Madam Rosemary, 173M daw ang laki na nun. Considered na yon na blockbuster kasi umabot na ng 173M. Baka nakakalimutan niya na yung idol niya ang nag-flop ang movie with Paolo. First week, 1 million pesos lang ang kinita. Saklap naman po nung 1 week 1 million. Ang saklap talaga noon. Kasi, usually 10 million, 'di ba? 10 million, 20M, ganyan. Saklap naman po ng 1M, kahit sana 5M. Sa bagay kung ayun nga, kung tutuusin, laki ng diferensya, 'di ba? Bago sana kasi mag-compare, siguraduhin muna na ako, ayoko ng ayoko ng pa sila sa Kim Pao. Mumukha lang, gusto lang nila tayong pagmumukhaing mayabang. Pero bahala sila. Magba-back bounce naman po sa kanila yan ng kusa. May mga gusto atang patunayan, di sa gawa na lang sana nila, no? Sa gawa na lang kung meron silang gustong patunayan. Hindi yung puro kuda, puro ingay, puro pag-iiyak. Wala namang mga ginagawa. Samantala, sabi naman po sa komento ni Madam Norma Daya, Good AM, Gitara. Sana'y huwag
questionin ng mga bashers kung sila ang very demanding na artist or ang Kim Pao. Kasi kumikita sila sa Kim Pao, yung mga producers. Ay, naku po, madam, normal napakamot ano ako napakamot ulo. Sa wag naman sana, sana daw questionin ng bashers, sana. Pero imposible yan na hindi nila ko-questionin. Pagkakataon nila yan makahanap ng butas, makagawa ng malaking butas. Anyway, nakakatawa na. Nakakaano talaga. Anyway, ayun na nga. Kim Pao ang very demanding daw kasi ngayon at kumikita ang producers, which is tama naman. Then, etong mga bashers, kalampagin nyo yung management ng love team nyo na gusto na sila lang nakakaalam kung ano ang right moves nila. Sa bagay yun nga. Minsan ano din yan nasa diskarte ng manager. So yun, sabi ni Madam Norma, ayan, sila lang ang nakakalam kung ano ang right moves nila kasi pera nakasalalay dito. Hindi yon ganda or whatever. Kaya kayo mga bashers, stop your nuisance regarding sa Kim Pao tandem. Common sense. They are the artist which is in demand. Kaya mga bashers pray over. Anong pray over? No? Mga hinahangaan. Pray nyo mga hinahangaan nyo na artist para magkaroon sila ng movie at tatangkilikin ng Madam People. Pray before you ask. Mga bashers talaga, hindi hihinto hanggat hindi makakagawa ng paninira sa Kim Pao. Sige, the more you bash, the more blessings to come sa Kim Pao. God bless Kim Pao and their loyal fans as well as their legit vloggers and all senior citizens. So, ayan. Congratulations sa Kim Pao. Wala akong masabi. Kasi sa mga bashers, hindi mo papakiusapan yan. Diyos ko, kahit lumuhod ka dyan sa harapan nila, makiusap na tigilan ng Kim Pao, matutuwa lang sila. Yan yun na wag kayo magmakawa sa mga yan. Not worth our time. Uy, grabehin. Samantala habang sila po ay stress na stress at bisibisihan sa pangbabash sa Kim Pao, eto po't nag-uumapaw ang kanilang blessing. Sila Kim and Paolo. Talaga naman pong muli, inaangkin ng Kim Pao ang 2025. Dami mga bagay na nangyayari. Dami man natin compare sa 2024, ngayong 2025, mas marami yung chika na tampuhan nilang dalawa or away. Kahit yung totoo, wala naman talaga. Nasisense lang ng mga fans, etc. Lalo yung sa airport, yung dun sa hinulikan ni Paolo yung kami ng mga binibini, yung tungkol sa basta daming tampuhan daw Hindi pagbate ni Paolo, mga ganyan. Dami ng marami man yung mga ganyang chismis sa Kim Pao ngayong 2025. Hindi naman siya totoo but mas marami pa rin talaga guys yung blessings na dumarating, yung mga good news sa Kim Pao. So marami talaga tayong dapat pag-celebrate, pagpasalamat kay Lord. Anyway, eto nga po ang post ni Kim Chu sa kanyang Facebook account. So, ito yung kanyang post. Sorry for my late post. After years of pouring our hearts ninyo, our show, hashtag din lang, this moment feels surreal. Felt like yesterday since we did this show. Best actor, best actress, the best supporting actress, best and best primetime series. What an incredible honor. Huge thank you, Village people, for this recognition. Hashtag BP Choice Awards 2025. And to everyone who supported us, this isn't just a win. It's a tribute to the legacy of Sir Deo and Rinal. I know he's smiling from above. Also to the Star Awards
for TV. Maraming maraming salamat for these recognitions. To everyone who supported din lang, thank you for believing in our story, and to the writers, creatives, directors, crew, cast, and our Dreamscape family. Maraming maraming salamat po. And nakatagpo dyan ang Dreamscape, forever grateful, grateful, hashtag din lang, hashtag Dreamscape, hashtag gratitude. So, ayan guys, sorry kung nabubulol-bulol na ako. Pero, yan talaga ako, hirap na hirap ako mag-pronounce ng mga words. Lalo na yung medyo may singaw. Anyway, ayun. Yan nga po ang post ni Kimi. Nakakatuwa talaga, super thankful talaga si Kim. Yung journey niya mula PBB hanggang ngayon, talaga masasabi mo na ang swerte ni Kim Chu. Never din naman nga talaga siyang nabakante. So, ayan. Eto pa, laman din po ng balita talaga si Kim Chu. Headline na naman nga po ang Kim Pao, ang hashtag Linlang dahil pinag-usaya naman po talaga nila. Anyway, hanggang dito lang muna ang aking update. Thank you so much guys sa pakikinig. Kita-kits sa susunod kong balita. Maraming salamat.